May mga taong may mga grupo din na anti-AI voice, ganyan. Diyos ko, sabi ko, "Ano utak meron 'tong mga 'to?" Parang sinabi mong, "Don't use laptop, 'di ba, use typewriter," gano'n. "Don't use, gun, just use, your knife to protect yourself." Na-gets mo? Ano yung utak meron itong mga taong 'to? Simple, simple, wala silang ibang alam gawin. Wala silang wala silang skills. They don't even have the technology. They're not even techie, 'no? Yun yung problema. Kung hindi ka nga techie, paano mo pa accept itong change lalo na sa artificial intelligence? When I did the first voice, my voice, sabi ko, "Paano ko gagawing AI 'tong boses ko?" 'Di ba, ang pangit pa nun, eh, yung parang, "Anong ginagawa mo? Bakit ka naggaganyan? Isa ang boses, pumunta ka sa kanto, naririnig niya, eh." Oh, mayroon pa akong isang dating estudyante, tinuok na sumikat na ano, 'di ko na babanggitin pero medyo nag-iba rin kasi yung konsepto niya at prinsipyo kaya ang goal niya kumita hindi para gamitin yung boses niya para makatulong. So ako, sabi ko, there will come a time na itong boses na 'to will be the most recognizable voice. So, sa mga nakikinig 'no, alam ko naririnig niyo yung boses ko sa iba't ibang komersiyal ngayon na nagkalat sa YouTube, nagkalat sa TikTok, nagkalat sa Instagram, nagkalat sa kung saan man. Kasi itong boses ko lang ang pinakamagaling na AI voice na Tagalog na makikita ninyo sa internet, wala ng iba. Dahil iba-ibang atake niya, may commercial, may narration, may pangbulto, may Big Brother pa nga. So, basically, because I'm the head of 11 Labs in the Philippines, so I have more than 100 voices under my name, 'no? So, mahal kasi ang mag-clone ng boses, it's $1,500 per month. So, sino namang who's in the right mind na magbabayad just to clone your voice, 'no? 'Di ba? Kasi that's yun dun sila ano, eh, yun yung business ng ano, eh, ng cloning. So, binabayaran mo yung pagko-clone mo to multiply yourself. Kasi ang cloning yan ay meron tayong tinatawag na mga datasets, yung mga datasets na yan, yan yung boses mo mismo, yung data, 'no? Ako kasi every voice ko I have more than 5 to 10 hours of data para ma-perfect niya kung paano ako magsalita, paano ako mag-deliver. So, kailangan mo kasi ng magandang studio kasi as you can see nandito tayo sa recording studio ko, 'no? So, makikita natin 'yan talagang napakahirap at napakamahal. So, siyempre naintindihan natin 'tong mga talent na ang goal lang nila pagkakitaan yung boses nila at yun ang buhay nila habang buhay. So, wala silang ibang skill and that's their problem. It's not 'Wag nilang sisihin yung mga gumagamit ng AI. 'Wag nila ring 'Wag sila magalit sa mga taong nag-a-accept dun sa change kasi at the end of the day, sa inyo na yung typewriter niyo. Ang skill lang naman na magagamit mo diyan is typing, not kasi at the end of the day yung ideas mo, concept mo, creativity mo, maita-transfer mo multiple times kapag nag-computer ka na and then until the computer becomes artificial. So, yung artificial intelligence is magnification, duplication of who you are, of your principle, your ideas, yung ugali mo, yung karakter mo, yung attitude mo, ikaw yan. Kasi yung masama, 'pag nagkaroon ng computer, eh, masama pa rin gagawin yan, manloloko pa rin yan, 'di ba? Pero yung mabuti, gagamitin niya yan sa kabutihan. It's like a gun, 'no? Bigyan kita ng technology, gun. Oh, anong gagawin mo? To protect or to kill people because of it just reflects who you are. It it just magnifies what kind of person you are. So kung galit ka sa AI, ay may problema ka. Wag kang gumamit ng ChatGPT.